Tila hindi mapakali ang batang ito habang nakapila sa cashier station sa supermarket sa Baliwag, Bulacan noong September 2, 2023. Paulit-ulit niyang binibilang ang barya sa takot baka magkulang ito para sa bibilhin niyang school supply. Nang biglang Sige, miss, papunch na ako lahat na ito on my account. Ako na magbabayad. Saka ko muna yung pambayad. Nakita ko may hawak siyang bingpo. Yan, nung binuksan niya, maraming coins. Nag-aalala na siya doon kung kakasya ba yung pera niya. At after noon, inantay pa niya ako sa labas. Nag-thank you pa siya. Actually, nanggigilid na yung luha ko by that time. Pero pinigilan ko, gato yung buhay namin dati. Na hindi ganon kadali na siya mismo, sarili niyang pera, ipambibili niya ng gamit niya. Which is, personally, I experienced before na nag-aaral ako. naisipan niyang i-post ang kabagbag ng damdamin sa engkwentro nila sa social media na mo. Umani ng maraming reaksyon mula sa netizen. Karamihan sa kanila gusto rin magpaabot ng tulong sa bata. Gano'n na, andun ako sa situation na yun, na alam kong deserve ng bata yung tulong ko. Or deserve ng kahit sino yung tulong ko, ibibigay ko yun hanggat kaya ko. Hinahanap muli ni Kenneth ang bata sa supermarket. Doon niya napag-alamang ang baryang bitbit na ito noon ay mula pala sa kita na bilang isang parking Based boy. doon sa auntie niya, nung una daw, namili na si Nino sa Unitop, sa Baliwag din, ng pakonti-konti. Kumbaga, ang ginagawa niya is, pag may pera siya ngayon, bibili niya to kung ano yung aabutin ng pera niya. Nahabag lalo si Kenneth ng madisturbre na nakikitira lang pala ang bata sa tita na ito. Dahil yumao na ang ina nito, doon niya nagsiisipang magsimula ng isang donation para sa tustusin ang mga pangangailangan ni Nino sa eskwelahan. Sa bata na ang daming nag-comment na gusto tumulong sa'yo, gusto magpadala sa'yo ng something na kahit pa paano makakatulong sa inyo. Bumuhos ang pagsuporta kay Nino at umabot ang donasyon ng higit sa kumulang na 34,000. Kasi ninyo kinahapunan agad. Sabi ko, lahat ng kailangan mo sa school, bilhin mo na. Nung nakuha na nila lahat ng gamit niya, bags, papers, notebooks, sapatos, raincoat, sabi niya, okay na po ito kuya. And then, sabi ko, hindi, punta pa tayo dun sa grocery section. Ang sumobrang halaga mula sa kanilang school supply at grocery shopping, inabot ni Kenneth sa guardian na 11 taong gulang na bata. Hindi daw nila ine-expect yun. Kasi yung isang itlog daw, 5 sila, naghahati-hati pa daw sila doon. Kwento ni Kenneth, isa ito sa mga pangyayaring bit-bit niya sa pagpapalapit niyang pag-alis papuntang US. Aalis man siya ng bansa, patuloy niya pa rin daw tutulungan si Nino sa abot ng kanyang makakaya. Sabi ko sa kanya, hanggang makaalis ako ng Pilipinas, sabi ko, si kuya ka ako, lahat ka ako ng kayang gawin ni kuya, gagawin niya para sa'yo. Kahit nasa States ako, mag-send pa rin ako ng konti para kahit pa paano kung may kukulangin ka man na gamit or may babayaran sa school, ako na yung magpo-provide muna. Kasi ang hirap mag-isa lang siya. So, sabi ko sa kanya, huwag kang mahihiya sa akin. Ako yung kuya mo at kaya ko na tumulong sa'yo. Tutulungan kita. Dagdag pa ni Kenneth, sana raw ay magsilbing inspirasyon ang kanyang viral na video. Libre lamang ang tumulong sa mga nangangailangan. Thank you so much din sa inyo. Hanggang ngayon, pinaiiyak ako ng video na yun. Naging instrumento ko ni God para ibigay yung deserve ng bata. Hanggat kaya natin i-spread yung kabutihan, i-spread natin, lalo na pag alam natin deserve ng tao. Yun yung pilit ko na pinapaalala kay ninyo na mag-aral ka mabuti, magsumikap ka, para one day, ikaw na yung tutulong. Lahat tayo ay may kanya-kanyang kabutihan sa puso sa ibang tao. Iba-iba ang paraan ang pagtulong sa kapwa. Kayo ba, ano ang masasabi ninyo sa bidyong ito? Bumukas ba ang puso ninyo sa pagtulong? Tayo ay may kanya-kanyang ligaya sa pagkakamit ng tulong ng ating makakaya. Don't forget to follow and like and share
para lagi kayong update. Maraming salamat at mabuhay kayo.